Ayan, magandang gabi sa atin mga kababayan natin. Ayan, subukan ko lang itong natin kung magagamit ko ba o mayroon ba tayong Ayan, may audio ba tayo dyan mga kababayan natin ha. Magandang gabi po sa atin lahat mga kababayan natin no. Bansang Pilipinas, good afternoon, good evening sa ating lahat. Ayan, sana meron tayong audio kasi first time kong ginamit ito mga kababayan natin. Sinusubukan ko lang. Meron! Maraming salamat naman po mga kababayan natin. Ha? Magandang gabi sa atin mga kababayan. Naku. Ayan. Buti naman at nag-reply si Ma'am Janet Roche, si Liami, ano yun? Ami Cabrera. Ayan, shoutout sa atin lahat. Oh, magpatukar muna tayo. Subukan ko na to gamitin. Ang tagal-tagal lang hindi nagagamit mga kababayan, pero pasabog ito. Ha? Oh. Natuwa lang ako kasi minsan-minsan ko lang itong gamitin eh. So hopefully, balang araw, meron tayong sariling konting dyan, no? Lamesa, para mag-live. Okay, kalmado, shoutout to Shlok. Sir, bakit pagi ang video mo? Ayaan mo na po. Bakit pagi nga ba? Ha? Bakit pagi dito? Ayun mga kabayan, natuwa ako. Nilda, Serena Abalia, shoutout sa atin mga kabayan. Nako, ito po mga kabayan, no? Nako, marami na namang iiyak nito. Maraming maiinggit. Hindi ko alam kung paano nila ito iisipin mga kababayan na kaiinggitan nila dito sa Davao. Sa ilaw yata yun. Sa ilaw nga, kulang tayo ng ba? kulang tayo ng kulang ng ilaw, hindi masyadong maliwanag ba? Kasuin, Mix TV shout out. Sa ilaw yan. Yes, sa ilaw po. So ayan mga kababayan, nakakagulat po itong balita na ito. Siya nga pala andyan si Senator Bato, no, diyan sa may Dahig, Netherlands mga kababayan. And take note, no, nung nakaraan pong interview presko ni Ma'am BP Sara Duterte, nandun tayo mga kababayan. Kita nyo naman yun sa ating mga update sa live, no, nandun tayo kasama natin, no, itong mga kasamahan nating mga nagko-cover mga kababayan. Pero, no, nandyan ngayon si Senator Bato sa Europa ba yun o sa Dahig na siya ngayon. Hindi natin alam kung nasaan na si Senator Bato. But natatandaan ko mga kababayan natin na sinabi po ni Ma'am BP Sara Duterte, no, na siya po ay tutungo sa Hague, Netherlands mga kababayan para, no, kasi alam nyo, malapit na kasi yung birthday ni Ma'am Sara Duterte, pero ang sabi niya, wala muna daw mangyayaring selebrasyon ng kanyang birthday. Sabi niya, abangan ninyo ako diyan sa Doha, Qatar. So, ibig sabihin mga kababayan, si Ma'am BP Sara Duterte ay nandyan po, no, sa Doha, Qatar. This coming May 27, malapit na po yan. No? Sinabi na po ni Ma'am Sara yan. Ang sabi niya na dadalo siya diyan sa Doha, Qatar kasi meron siyang bibisitahin. Teka nga, tingnan ko lang muna kung sino yung nandito. Wait lang. Hindi ko mabasa lahat eh. No? Ayan, dito lang tayo. Ang sabi niya, pupuntahan niya yung mga kababayan natin, no, yung nagkaroon ng problema sa Doha, Qatar, mga kababayan natin, yung nakulong, alam niyo yun? Ang sabi niya, no, nakalabas naman daw na, pero at the same time, pupuntahan pa din ni Ma'am Sara Duterte, kasi nga, ang sabi niya, mga kababayan, no, para, no, bisitahin para yung simpatya niya bilang Pilipino, bilang Vice President sa bansang Pilipinas, pupuntahan niya po kayo dyan mga taga Doha, Qatar this coming May 27. Diba? Nakakatuwa mga kababayan, no? Kasi ako ay naigno. naigno si Coop. Minsan-minsan na magamit nito. Oo. Ang akala nyo kasi mga kababayan, hindi ko kaya gamitin ito. Kaya ko pong gamitin ito. Matagal na to sa akin. Oo, hindi ko na lang talaga ginagamit. Diba, kalamado? Kaya shoutout sa ating mga kababayan dyan. Mamaya naman natin pag-usapan yan, no? Yung nakakagulat. Tapos mga kababayan natin, ang sabi ni BP Sara Duterte, tuloy-tuloy na po, no, yung pagpunta niya diyan sa Doha, Qatar sa May 27, no, at mayroon ding Thanksgiving diyan mga kababayan, may Thanksgiving din diyan sa Doha, Qatar. Kaya abangan niyo po si Ma'am BP Sara Duterte, paparating na po diyan yung ating agila, no, ng bansang Pilipinas, walang iba kundi ating mahal na presidente sa taong 2028, no? Sang-ayon ba kayo dyan mga kababayan natin? 2028, no? I-claim na po natin yan. Bakit foggy nga, no? Parang hindi ko rin makita yung mga mensahe ninyo pastilan. Oo.
I-claim na natin yan mga kababayan, no? Na si Ma'am BP Sara Duterte ay siyang ating Pangulo sa taong 2028. Noted na yan. Sino yung kakalaban? Ayan, si Hontiveros. Ay, ang layo. Ang layo. Si Hontiveros. Ang layo naman. Ang layo yata ng, ng match up. Sobrang layo. Oh, batig na ako, virus. Virus kasi yung pagmumukha ni Hontiveros. Basta kaman, si Risa, mga babayan natin. Kaya, talagang walang laban dyan, walang match up yan. So ngayon, si Ma'am BP Sara Duterte, ang sabi niya, pupunta siya diyan sa Doha, Qatar, mayroong Thanksgiving, at sa May 31, yan po ay kaarawan ng ating Vice Presidente. No? Ang sabi niya, wala na siyang gagawin pang atche-che ng kanyang selebrasyon, tutulak na siya sa Dahig, Netherlands, di ba? Yun yung kaganahan dyan, tutulong na sa dyan, tutungo na sa Dahig, Netherlands. At the same time, mga babayan natin, diyan sa Duterte Street, ay magkakaroon diyan ng ICC Bring Him Home. Ha? ICC Bring Him Home. Yan po ang sabi ni Ma'am BP Sara Duterte. Tuloy-tuloy na po yan. Tuloy-tuloy na po yan. Ha? Hindi na pwedeng patagalin. Solid Duterte po tayo. At saka, May 31, magkakaroon ng rally or pagtitipon diyan sa Duterte Street, ICC Bring Him Home. Tuloy-tuloy na po yan. Pagkatapos ng May 31 hanggang sa June, tuloy-tuloy na po mga kabayan. Yan ang magandang update, no? Magkaroon man lang tayo ng update kay Tatay Digong diyan sa Dahig, Netherlands, mga kababayan natin. Kaya siguro, pati si Senator Bato, nandiyan na din, no? Sa Dahig, Netherlands. Baka makiisa nga, no? Sa ating mga kababayan natin, itong si Senator Bato, bilang pasasalamat, no, diyan sa kababayan nating OFW sa Europa, sa Netherlands, kasi naman number 3 ang ating senador. Eto po mga kababayan na isa-isahin lang natin, no, para lang update lang tayo ba. Kung sino yung nanalong mga senador. Sana yun. Ba't nawala? Pumapangatlo nga si Senator Bato, no, bilang senador. Naungusan pa siya ni Bam Aquino. Mga bayan, no? Bam Aquino, Kiko Pangilinan. Wow. Wow, si Kiko. Di ba? Sherry Vlog. Yan, si Kiko. Parang toko. Isipin nyo, eto kasi yon. Eto lang masasabi ko dyan. Paano mananalo ang membro ng 8 Derecho? Di ba? Ang membro ng 8 Derecho sa Inidoro. Nung nakaraang halalan, natalo yan sila mga kababayan. Oh my goodness. Bakit nanalo itong si Bam at saka si Kiko Pangilinan? Sabihin na natin. Ayaw kong magbanggit ng relihiyon kasi irespeto natin itong pagsuporta or pag-endorso ng kapatiran ng Iglesia ni Cristo. Kasi sa kanila po iyon, no? Sa kanila po yung mandato, sa kanila pong pananaw. Hindi na natin pwedeng i-argue yan. Pero take note, hindi lang naman po ang INC. Meron tayong Muslims, meron tayong mga Katoliko, meron tayong iba't ibang mga relihiyon. Pero magtataka ka, bakit nanalo ang membro ng 8 Derecho sa Inidoro? Wala kang, sa mga nakakaalala dyan, walang nakalusot ni isa nung nakarang halalan dyan sa 8 Derecho na yan. Diyan pa lamang, mga kababayan natin, magtataka ka na, Wala nga bang pandaraya? Oy, kumilik, nestilan ko itong si trending Mr. George Garcia, Diyos ko Lord. Mapunta ka lang na Davao, dalhin talaga kita sa George. Oy, sa mga taga Davao, alam niyo ba yung George? Alam niyo ba yung George? Boss Bell, shout out sa inyo lahat dyan, magbayan ito talaga si George Garcia, no? Alam mo yun, no? Bakit? Di ba kayo nagtataka mga bayan? Lahat ng mga pasaway sa gobyernong ito, halos pare-parehas ng apelyido. Tingnan niyo, si Franz Castro. Sino ngayon katandim niya? Na ugok din nandyan sa PCO Undersecretary. Si Auntie Claire Castro. Ang mga apelyido na yan. Pasintabi sa mga iba dyan. Yan lang naman nagtatrabaho sa gobyerno. Ang dami nila dyan, pare-pareha. Claire Castro. Eto naman mga Garcia. Meron din Garcia na wakwak.
May Garcia din. May Garcia din na wakwak diyan sa Cebu. Anong nangyari mga kabayan natin? Natalo. Bakit? Abay, akalain mo, ha? Kung ano-anong mga sinasabi mo around social media, sa harap ng camera, paninira sa kalaban mo na kung saan wala man pangalan. Walang pangalan si Pam Barrecuatro diyan sa Cebu. Pero anong nangyari? Sino ang sinusuportahan ng karamihang mga DDS supporters? Sino? Si Pam. Anong nangyari kay Garcia? Ayun. Naungong, wakwak, nilupad na. Diba? Tapos ngayon, ano masasabi nyo? Diyan ngayon sa ginagawa ng ating COMELEC chairman. Wala pang halalan. Campaign period pa lang. Marami na tayong nababasa, marami na tayong naririnig. Ultimo sa Davao, nagkaroon ng mga Starlink, yung mga ballot boxes, yung mga gamit paraphernalia na kung saan diyan inilagak sa tabi ng lugar ng Tingog Party List. Aguroy! Na grabe mga kabayan doon pa lamang magtataka ka na kung bakit ang daming mga naririnig natin na kung saan mayroong pandaraya nung nakaraang halalan. Ba isipin nyo sabihin na natin suportado ng ayoko nang banggitin baka maano tayo. Basta suportado siya, no? Inendorso ng isang malaking grupo or inendorso sila. Pero take note, ang 8 Diretso or membro ng 8 Diretso, walang walang panalo, maski isa, no? Talagang diniretsyong ipina-flash doon sa inidoro nung nakaraang halalan. Magtataka ka, ang tagal na nahimik nila, ang tagal na wala, no? Nawala sa passing ba sa politika, pero bakit nanalo ay pumapangalawa pa itong si Bam? Naungusan niya pang si Bato de la Rosa. Abay, Ginoo ko, Diyos ko, Lord. Ano bang nangyari sa atin? Anong nangyari sa ating halalan? Kahit siguro hindi familiar or hindi updated sa politics, magtataka. Halos lahat ng mga rally ng PDP laban dinudumog. Anong sinasabi ng kabila? Ang sabi nila, wala naman yung PDP. Kasi ang akala nila, mapipilayan nila ang PDP laban kasi nga wala na si Tatay Digong. Walang magpupromote sila. Alam niya naman si Tatay Digong. Pag once mag-promote si Tatay Digong na isang kandidato, tatatak yan. Ganon katindi ang karisma ni Tatay Digong sa taong bayan. Luzon, Visayas, Mindanao, overseas, mga overseas Filipino workers natin, kayo dyan mga bayan natin, alam natin kung gaano, no? Kung gaano kalakas ang karisma ni Tatay Digong bilang isang totoong leader. Diyos ko, Lord. Ganon si Tatay Digong. Tapos ngayon, nagkaroon ng questionabling pagdampot kay tatay, dinala sa dahig, kinidnap. Ay, kalain mong dating presidente, doon mismo pinadala sa ibang lugar. Hindi makatao yan. Former president. Andito, ang nag-akusa sa kanya ng problema o kaso, pero doon pinadala. Samantalang si Tatay Digong, nung kanyang pamumuno, ang dami niya pong nalutas na mga problema ng ating mga kabayang OFW na nagkaroon ng kaso. Pero si Tatay Digong, lintik, lahat na yata ng mga nagka-problema doon sa ibang bansa ay talagang pinapauwi niya sa bansang Pilipinas. Anong ginawa ng bansa ngayon? Ang presidente pa natin na kung saan ang daming nagawa sa bansang Pilipinas, ito pa ngayon ang dinala sa dahig. Tama ngayon sabi niya, ni Kaufman, di ba? Ang sabi niya, ang problema, ang nag-akusa nandito naman si Pilipinas, dapat siya ang lumutas. Dito dapat, hindi doon. Ang legal counsel ng ICC. Di ba? Sen Yixing, shout out sa iyo dyan. So mga kabayan So ngayon, ang dami na namang iiyak nito, no? Kasi sinabi ni BP na doon siya mag-celebrate, no? Walang celebration, pero mayroong mga iba't ibang event, mga kabayan. Tuloy-tuloy yan. ICC, bring him home. Magsisimula ngayong May 31 dyan sa Hague, Netherlands. At tuloy-tuloy pa yan. Marami pang ibang mga activities na nakasiris na yan, no? Tuloy-tuloy. Yun ang sabi ni BP Sara Duterte. Pero, dito tayo sa mga kabayan natin, Dito tayo. Shout out. Shout out kay Sen Yixing, kay Tony Boy TV. Hello Ma'am Sorina Habalya, good evening sa lahat. Sabi ko nga
Kung may kasalanan si PRRD, bakit di nilitis sa Pinas? May batas naman ang ating bansa. O, di ba? O, atin Ning, Nora Kim 07, magandang hapon, ma'am. Shout out sa ating lahat yan, mga kabayan natin. Pero, mga kabayan, dito tayo, no? Mabalik tayo sa nakaraang halalan. Okay. Magugulat ka, mga kabayan. Sa balitang ito, medyo maano ka talaga eh. Nakakagulat na balita, no? Sa Davao City, may bago ng vice mayor. Oh, 'di ba? May bago ng vice mayor. Pasensya na, nanibago talaga ako sa paggamit nito ba. May bago ng vice mayor. Maniwala kayo sa hindi. Mga kababayan natin, ha? Bakit kamo? Natong nakaraang halalan ng mga kababayan natin. Ito ang sabi, no, sa balita. It's either yun naman ang purpose ng BP Sara Duterte, no? Kaya siya dudulog, pupunta diyan sa The Hague, Netherlands, para ICC bring him home, no? Para yung inaasam-asam natin na si Tatay Digong ay makauwi na, mga kababayan natin, no? At the same time, no, dito sa Pilipinas, sino ngayon ang nanalong mayor? Di ba si Tatay Digong? Ngayon, it's either, mga kababayan natin, it's either makapag-oath si Tatay or hindi. Diyan man mismo sa The Hague, o kung saan man sa Davao or whatever, ngayon palaisipan, no? Kasi ang sabi sa balita, mga kabayan, no, kung sakali na hindi makapag-oath si Tatay Digong, pananglitan lang kung di siya makapag-oath, pananglitan lang kung di siya makapag-oath, kunwari lang hindi siya makapag-oath. Ang sabi po ng local government code dito sa Davao City, law of succession. By co-op, ikaw ba vice mayor diya? Hindi, no? Grabe ka naman. Hindi. No? Law of succession. Ording sa local government, sa code natin, mga kababayan natin, if ever hindi makapag-oath si Tatay Digong, whether sa The Hague or kung saan mang lugar, ang sagot is law of succession, mga kababayan. Ibig sabihin daw, ayon sa balita dito sa Davao City, maaaring mag-acting mayor ang nanalong vice mayor, mga kababayan natin. Ibig sabihin, so sino pala ang nanalong vice mayor sa Davao? Ito ba yan? Basahin ko muna, ha. Ito po, yan. Saan ba yun? Dito tayo sa mayor, mga kababayan. Update lang natin lang kasi marami pong hindi nakakaalam talaga kung ano talagang totoong tali, no? Sa local race sa Davao City as mayor and vice mayor. Dito tayo sa mayor, mga kababayan. Sa mayor, nangunguna po, nanalo si Rudy Duterte, no? May boto pong 662,630, no? Ang layo naman. Ang layo ng gap or agwat nila or lamang kay Nograles Carlo. Nakakuha lamang si Nograles Carlo ng 80,852 votes, kumpara kay Tatay Digong. Grabing landslide. Eto na ngayon. Ang sinasabi nilang malakas daw sa survey, itong mga Nograles, ay siyang kabut-buton. Anong nangyari sa aktual? Ayun, tekalbong. Nadapa. Ang layo, 862,630 votes, whereas si Nograles Carlo nakakuha lamang ng 80,850 votes. Ang layo naman, mga kababayan natin. Sa Vice Mayor, si Mayor Baste ay nakakuha ng 651 votes, kumpara sa kanyang kalaban na si Bernie Alag, nakakuha lamang ng 78,893 votes. Anong sabi nila? Nung nakaraang mga survey, malakas daw si Carlo Nograles sa survey sa Davao. Ayon sa mga nagpapakalat ng mga mind conditioning na survey, na kung saan tayo, whereas tayo, nagkakandak tayo ng actual survey sa kalsada, kasi mainit pa yan, whatever, wala tayong kartihan dyan. Basta makuha lang natin yung totoong datos, no, ng survey, no. Anong nangyari kay Mayor Baste? Sa kanilang labanan, landslide din. Ang layo ng agwat. Ngayon, mga kabayan, magtataka ka. Ang sabi sa balita, law of succession, it's either hindi makapag-oath itong si Tatay Digong, ang magiging mayor ng Davao City. Nora Kim, ma'am, salamat po sa inyong grasya, ma'am, ha. Fighting Duterte family. Daming iyak nito, daming maiinggit, no, sa pangyayaring ito. Law of succession.
kapag hindi makapag-oath si tatay, ang magiging mayor ng Davao City, walang iba, acting mayor, si Mayor Baste pa rin, mga kababayan. Ayan, iyak na sila. Kawawa naman itong mga no? Hindi nyo talaga matatalo ang mga Duterte sa Davao. Bakit? Sila lang po ang tunay, no? Na nagtatrabaho, nagsiservisyo, publiko, walang keme-keme, walang kaartihan. Tanging ang mga Duterte lamang ang may malasakit sa Davao City. Ngayon, iyak kayo. Sino ngayon? But-but nila Coop na naginip sila ng gising. Correct. Dahil si Mayor Baste ang magiging acting mayor ng Davao, kahit whether, sabihin na natin, whether makapag-oath or hindi, pag hindi pa makauwi si tatay, automatic yan, law of succession, si Mayor Baste ang magiging acting mayor. So siya pa din. So iyak sila ngayon. Nagugulat ba sila? Hindi. Kasi kung hindi makauwi, maka-oath man o sa hindi, Mayor Baste pa rin ang magiging acting mayor sa Davao. Kahit nanalo siyang vice mayor, magiging mayor as acting. Ngayon, ang tanong, mga kababayan, ang daming mabibigla. Shoutout sa atin kay Ma'am Ay Kalmado, kay Star Gemini. Coop, syempre, vice mayor, sunod, ikaw talaga komedyante ka. Diba? Totoo naman. Siya ngayon ang magiging vice mayor, magiging acting mayor, kasi siya ang nanalo. Ngayon, mga kababayan, magugulat ka. Sino ngayon? Eto na. Sino ngayon? Sino ngayon ang magiging kahalili ng acting vice mayor? Eto na. Di ba? Magugulat ka ngayon. Blow out na naman. Grabe ka naman, Ma'am Nora Kim. Hindi naman tumakbo si Kitty, ma'am. Grabe ka naman, uy. Hindi naman tumakbo si Ma'am Kitty. Teka lang, may napindot yata ako. Ayan. Hindi naman tumakbo si Ma'am Kitty. Grabe na. Ngayon, nakumakay, Filipino boy siya. The Beast, engineer watching from South Africa. Wow! Si Idol The Beast, nandyan, Ma'am Janet Roche, trililing talaga ba? Diba? Sino ngayon ang magiging acting vice mayor ng Davao City? Kasi acting mayor na si Baste Duterte. Ngayon, mga kabayan natin, ang daming magagalit, ang daming maiinis, ang daming maiinggit. Bakit? Pinakabata. Pinakabata ang maging mayor. First time mangyari yan. Pinakabata ang maging acting vice mayor. Kakapasok pa lang sa politika, abay mantakin mo, mauupo na bilang vice mayor ng Davao City. Ay, iyak na. Kawawa naman sila, mga kabayan. Dahil sa paninira nila sa mga Duterte, ang taong bayan na mismo ang nagluklok, sa mga Duterte. Kasi alam naman nila, ang acting vice mayor ay ang first councilor. Di ba? Tama. Sino yon? Tama, si Angelita Lopez. Sino ngayon? Ito, basa tayo. Magbabasa tayo, kabayan, sa mga nanalong mga teka lang. Sa mga nanalong mga konsehal sa Davao City. So, dito tayo sa 3rd District, mga kababayan. Unahin natin ang numero 1 na nanalong konsehal sa 3rd District, mga kababayan. Kasi marami to sila Maraming konsehal. Ang nangunguna po sa 3rd District ay walang iba kung hindi si Alberto Ungab, mga kababayan, Siya po ay nakakuha ng 153 votes, 53,433 votes in total sa Distrito 3, mga kababayan. Ganun po kalaki ang nakuha niyang boto diyan sa District 3. Pumapangalawa si Doc Enzo Villapuerte, nakakuha ng 144,270 votes. Sumusunod si Alvin Cola, Attorney Sweet, 137. Principe Pitite, 129. Suso Brado, Rachel, 129. Villapuerte, Doc Potpot, 128,000 votes. Baloran Jopet, 125 votes. Daludo Ortiz, 121 votes. Yan po ang update sa konsehal sa 3rd District. So, ang nangunguna dito, si Ungab Alberto, 153,433 votes. Sa 2nd District, mga kababayan natin, ang nangunguna
na konsehal. Kasi take note, ang nangunguna pong konsehal ay siya pong magiging acting vice mayor. Ang tindi nun. Ha? Ang tindi nun. Si Mahipos Attorney Diosdado, napakalakas nitong konsehal na to, makatao, pangmasa. Parang si ano din siya eh. Para din siyang si Omar Duterte. Malapit sa masa talagang pag lumabas sila, nakakaway agad, pinapalakpakan ng tao, madaling kausap, madaling lapitan. Ito si Mahipos, Attorney Diosdado Mahipos, nakakuha ng boto na 148,171 total votes sa Distrito 2. Siya po ang nangunguna, 148,000. Pumapangalawa, itong si Ralph Abella, nakakuha ng 148,070 votes. Pumapangatlo si Louis Bunguyan, 136,994. Si Cheche Hustol, 136,078. Al Ryan Alejandre, 129,868,000. Danny Dayanghirang, kilala nyo yan. Nakakuha po ng total votes na 124,065 pesos. Pesos. Votes. Pastilan. 115,481 naman kay Nonong Cabling. Aba, nanalo pala si Sir Nonong Cabling. Ayan. 112,625 kay Dose Apostol, mga kababayan natin. Ha? Okay, yun po ang sa Distrito 2. Ngayon, dito tayo sa Distrito 1. Mga kababayan, maniwala kayo sa hindi. Si Melchor Kitain Jr. nakakuha po ng 175 votes, no? 474. Yan po ang total na nakuha niya. Siya po ang dating Vice Mayor ni Baste. Si Melchor Kitain Jr. 175,474 total votes. Pero mga kababayan, nako, naungusan siya. Naungusan siya, mga kababayan. Ha? Nakakuha lamang ng boto itong si Rodrigo Duterte II, mga kababayan. Ang total votes niya po ay 192,324. Grabe, no? Unang salta pa lang, no, ni Rigo Duterte sa politika. Napakabata, no? Fresh na bagong kaabang-abang sa mga Duterte. Itong si Rigo Duterte, mga kababayan. Siya po ang nangungunang first councilor dito sa Davao City, mga kababayan natin. Daisy Mariano Lin, shoutout po sa iyo dyan, watching from Taipei City, Taiwan. Mabuhay po kayo, mga kababayan natin. Pero solid Duterte ako since 2016, sabi ni Lourdes. Mabuhay po ang Duterte family. Sabi ni Sputnik, Sorina Habalya, good evening, bigla shoutout. Co-op, pajakit po kay Sputnik. Teka lang, majakitan ko ba siya dito? Wait lang, ha. Tingnan ko lang kung majakitan ko ba siya. Teka lang. Okay ba yung audio natin? Naninibago kasi ako dito, ma'am. Mga kabayan natin, naninibago. Ayan, wala tuloy yung live natin, oh. Watching from London, I'm Lola. Okay, watching kay, Witold Pietroski. Shout out po kay Lola Witold Pietroski. Ayan, Solid Duterte sa 2028. Watching from Qatar, Solid Duterte. Okay, sa mga taga-Qatar, ha. Jojo Espina, abangan niyo po diyan sa Qatar si Ma'am Sara Duterte. Oh, kung hindi ko nagkakamali, May 27 nandiyan po siya, no. Bibisitahin niyo po yung mga kababayan natin, yung mga nakulong, 'di ba? Yung mga nakulong na nagrally-rally, tapos nakalaya naman daw 'yun, no. So pupuntahan lang niya bilang simpatya, no, sa ating mga kababayan natin na alam niyo naman si BP, napaka ano niya, no. Yan ang isang kandidatong hindi mo basta-basta mautusan kasi talagang nagtatrabaho no. Kahit saan-saan pumupunta, umiikot. Makita natin nandoon sa mga kadasangan, doon sa mga squatter, sa mga ang layo mga napupunta ni BP Sara Duterte, no? Kahit walang kampanya, kahit siya ay nakaupo bilang vice presidente, tuloy pa rin ang trabaho. Oh, grabe itong si Renato Bangcore. Good evening, God bless po, mga biga shout out. Oh, ayan, ha. So ayan, saan ba yung si Sputnik? Teka lang. Ayan, wait lang, hanapin ko si Sputnik. Hindi man naman ako makapag Teka lang, ha. Hindi ako makapag. Saglit lang, ha.
Jakitan ko mo ito si Sputnik kasi may sinasabi siya ano eh. Yan. Sana ba yun si Sputnik? So ayan po, nadyakitan ko. Ngayon mga kabayan natin, no? So ayan, balik tayo. Grabe mga kabayan, no? Hindi mo akalain na napakabatang konsihal sa Davao City ay mabigyan ng napakabigat, no, ng responsibilidad sa Davao City sa katauhan ni Rodrigo Rigo atong amigo Duterte II magiging acting vice mayor pag hindi nakapag-oath si Tatay Digong as mayor, o kahit siguro makapag-oath, no, kasi mababakante law of succession, mababakante po ang mga posisyon na yan pag si Mayor Basti ay si Vice Mayor Basti ay mag-acting mayor. So sino ang susunod? Eto na po ngayon si Rigo Duterte, mga kabayan. Eto pakita ko lang sa inyo yung balita para at least maano natin, no. Sa Davao City po ito mga kabayan, na wait lang. Ito po 'yon. Oh. Teka lang Ayan, no? Mamahimong acting mayor si Davao City incumbent mayor ug vice mayor-elect Sebastian Duterte kung galing dili pa makapanumpa ang iyang amahan nga si mayor-elect Rodrigo Duterte. Kini subay sa Law of Succession sumala sa Department of Interior and Local Government kung DILG sa Davao City. Bye, shout out ang po si detalye Kiros sa live Mukibay. report ni Argil Relator. Argil. Sara ang inakataas nga nakuha nga boto nga councilor-elect mo ay mahimong acting vice mayor. Samtang si Vice President Sara Duterte dunay advice sa iyang mga pagumangkon na si councilor-elect Rigo Duterte o Congressman-elect Omar Duterte. Law of succession. Yun, sabi ko. Inimatod pa ang ipatuman kung ugaling dili pa makamanumpa sa katungdanan si former President o karon Davao City Mayor-elect Rodrigo Duterte. Bukod pa sa buot, si Davao City Vice Mayor-elect Basti Duterte ang mo'y mahimong acting mayor. Yes. Si Mayor Basti Duterte ang maging acting mayor. The event na kayo, kung di po maka-out pa si Mayor-elect President Duterte, automatic law of succession, so section 46 temporary vacancy. Yes. Ang vacancies and succession na ana siya sa section 44 of the local government code, so naana dito tanan, no. So ayun nandiyan sa local government code, no, yung law of succession mga bayan. Yan, tuloy natin. Once na dili maka-out si Mayor-elect former President Rodrigo Duterte, the Vice Mayor will be the acting mayor. Si Davao City 1st District Councilor-elect Rigo Duterte mo'y mahimong acting Vice Mayor. Salit siya ang nakuha og pinakataas nga ihap sa boto sa tanang mga konsehal sa tulo ka distrito sa baguhay lang natapos nga eleksyon. Sa outtaking, sila ang mag-arrange, sila mag-invite kung kinsa ang ilang mag-administer sa ilang outtaking. Tapos ang DILG invited lang to observe or witness sa ilang activities, ilang outtaking. Si Vice President Sara Duterte dunay mensahe sa iyang mga pag-umangkon nga sila Councilor-elect Rigo o 1st District Congressman-elect Omar Duterte. Sinabihan ko sila that you are there to make lives of Dapawayos better. So sinabihan ko sila na ang gusto lang naman nating lahat ay a livable city. At hindi mahirap yon kasi ang isang livable city meron ng meron na siyang parameters. Papasok lang natin yung Davao City doon. Sa pangutana, kung doon na ang kabalakan, basin ugaling dili mahatagan sa national government o budget ang Davao City. I think more than enough ang budget sa Davao City nato para magpadagan og mga proyekto og mga programa dinhi sa ato ang syudad. In fact, when I was mayor, dili ko nagapangayo og projects sa congressman man or sa senator. Ang DPWH, kinapasagdan ako sila kung unsa ang ilahang mga proyekto.
Sa kalampusan, matod pa sa Davao City sa iyang pagdumala isip mayor, tirang Davao City, mao'y 8 richest city sa nasod, insurgency-free city, ug nabayran ang tanang utang sa syudad. Nahimo kini sa Davao City nga wala matod pa nangayo og budget sa mga congressman o senador. Sara Duga sa DILG Davao City nga isip acting capacity. So yun nga mga kabayan, no? Yun po ang nakuha nating balita sa Davao City, mga kabayan natin. Dahil, no? Dahil nanalo itong si Rigo Duterte na siya yung pinakamataas na nakuhang total votes sa lahat po ng distrito sa pagkakonsihal sa Davao City, ay siya na ngayon ang magiging acting vice mayor. If ever man makapag-oath or hindi si Tatay Digong, automatic po si Vice Mayor Basti Duterte ang maging acting mayor. At the same time, dahil si Rigo ang nakakuha po ng pinakamataas na boto sa mga konsyal dito sa Davao City, siya na po ngayon nagiging acting vice mayor. Isipin niyo mga kababayan, ha, no? Napakalaking challenge, no? Bilang isang bagong henerasyon or napakabatang Duterte sa sabak sa politika, walang ibang hinangad kung hindi magmula sa baba bilang konsyal. Pero kita mo naman, no? Pag ito'y nangyari or binigyan ng pagkakataon, ibig sabihin lamang mga kababayan, ang mga Duterte talaga ay pinagpala talaga pagdating po, no, sa serbisyo publiko sa pamumulitika. Pero itong administrasyon natin sa nasyonal, itong pangulo natin, walang ibang ginawa kundi paninira sa kanyang mga kalaban, lalong-lalo na sa mga Duterte. Pretentious leader, magkunwari, kesyo, magtatanggalo o pariresign doon niya, ito mga kanyang gabinete. Take note, Mr. President, hindi po nagbabase po sa talagang sa gabinete mo eh. It's a matter po siguro na baka may mali din sa iyong mandato bilang Pangulo. Kasi nung time kay Tatay Digong, way back 2016, nakita naman natin paano magtrabaho si Tatay Digong talaga, no? Let's say, for example, sabihin natin, okay, Mark Villar, inilagay kita bilang DPWH Secretary. Pero anong nakita ninyo sa panahon ni Tatay Digong? Hindi naman niya pinabayaan si Mark Villar. In fact, ang dami nilang mga emergency meetings, mga urgent meeting. Ha? Yan talaga ang totoong nagtatrabaho at saka napaka-transparent. Kasi visible eh. Di ba? Nakikita mo sila nga nagtatrabaho talaga ang araw ginawang gabi. Tingnan nyo yun. Hanggang madaling araw, midnight, nagtatrabaho si Tatay Digong. Ganun ang panunungkulan ni Tatay Digong way back sa kanyang termino. O, di ba? Hindi po nagmamatter yan kung kahit sino pa siguro Poncio Pilato ang paupuin mo sa posisyon. Pag ikaw talaga o mandato mo ay hilaw, no? Kulang ka pa, hindi ka pa hinog, hindi kaya baka bangag nga, no? Walang ibang gawin kundi puro na lang pangako, no? Magkakaroon ng diskusyon, mag-meeting, bagyo lang sasabihin anong gagawin natin. 'Di ba? Napaka-basic lang ng problema na hinaharap niya. Susuko na. Unlike kay Tatay Digong, sangkatutak po na naranasan ni Tatay Digong within the span of 6 years ng kanyang panunungkulan. Pandemic, Mauti Siege, Zamboanga Siege, ang dami pang laban sa kriminalidad, sa droga, patayan, whatever. Ang dami pong nangyayari na binibigyang solusyon ni Tatay Digong sa kanyang panunungkulan. Tanimbala, ang dami problema sa traffic. Sabihin na natin ang traffic, hindi yan nawawala talaga. O unlike ni, sino yun? Si Tomtom. Unlike ni Tomtom, pag sabing traffic, abay, sasabihin, mas traffic pa daw yung Davao. Diba? Mas congested pa daw ang Davao in terms of traffic sa buong grabe talaga Manila sa Davao City, ano? Whereas hindi mo na maluloko ang taong bayan. Bakit kamo? Paano magiging traffic or mas worse congested ang Davao City kung in terms of number sa mga sasakyan, sa mga public utility vehicle, mga SUV, sasakyan, jeepney, lahat-lahat na. Kumpara sa Manila, nandun lahat ang mga sasakyan, in and out, north, o, diba? North, south, or whatever. O, bakit sasabihin na the worst ang Davao City? Yun ang paninira. So, kahit sino pa siguro ang ilagay sa posisyon bilang DPWH Secretary, bilang Department of Transportation Secretary, DILG Secretary, PNP Chief, NBI, whatever, PCO, whatever dyan, kung ang mandato at ang iyong pamumuno
ay hilaw, no? Kulang sa experience siguro. Tingnan na, siguro kulang sa experience kasi alam mo, ginusto mo tumakbo kang presidente. Pinangarap mo yan, pabalik-balik ka sa Davao, naniligaw ka sa mga Duterte. Anong nangyari ngayon? Ngayon nakaupo ka na, wala ka pa rin ibang say. Ang sabi mo lang, puro lang hearsay. Wala kang say, puro hearsay. Pastilan, no? Pambubudo lang alam mo, sabi ni Ram. O, di ba? Wala naman talagang first 3 years, may nagawa ba? Wala. This time, magpapasok na yung second half. Tapos ngayon, magpapalabas na naman na magre-resign siya ng mga empleyado ng gabinete niya. Ngayon, napag-alaman natin, hindi naman pala resignation. Revamp, nag-exchange exchange gift lang sila ng posisyon. Nag-exchange gift lang pala ng posisyon, mga buang. Ay, ma'am Nora, Norma Yaris, ma'am, maraming salamat sa grasyang ibinigay niyo po. Mabuhay po kayo dyan, mama. Teka lang, bigyan kayo ng jacket, ma'am. Wait lang, ma'am. May iya man tayo pa yung ibigyan ng jacket ba? Para at least maano ni ma'am. Teka lang. O, di ba? Yan ang tawag dyan. Mga kabayan, ano yan? Exchange gift lang na posisyon. Walang ginawa, pambubudol pa din. Pambihira naman yan, no? Ganon katindi. Teka lang. Wait lang, hanapin ko lang yung si ma'am. Wait na, ito. Ayan. Salamat, mama, sa iyong grasya na binigay. Salamat din sa inyo lahat. So, ngayon, mga kabayan, kahit sabihin ni Bongbong Marcos na tanggalin ko kayo lahat, mag-resign na kayo. Pero siya, wala siyang ginagawa. Ano mangyayari sa bansang Pilipinas? Hindi ba dapat kung ikaw yung pinuno, ikaw yung leader, no? Hindi pwedeng hayaan mo lang sila, no? Ang nangyari kasi, the more nagtatahimik ka, mas lalong tatahimik itong mga gabinete mo. Ano bang nagawa ng DPWH? Di ba? Wala! Anong nagawa ng DPWH? Wala talaga akong napansin na nagawa ng maganda. Ang ginagawa lang nila yon, yan yung panahon ni Tatay Digong. Continuation lang. Wala man silang sariling proyekto. Ano nangyayari sa ating national budget na ni-request nila? Ubus na. Naubos na sa ayuda, naubos na sa kampanya. Wala nang nangyari sa ating bansa, mga kababayan natin.